Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! Walang hiya! Kilala nyo ba siya? Ito ang kontrobersyal at mainit-init na topic ngayong 2025. Actually, itong story na to ay hindi matapos-tapos simula pa nung 1980s. Halika na at ating kilalanin kung sino ba talaga ang actress na to. Samahan nyo ko tignan kung paano at gaano kainit ang kontrobersyal na ito. Kayo na lang magugulat mga kadedma, lalo na sa makabagong henerasyon ngayon na hindi naabutan at hindi nasiwalat ang istoryang ito. Halika at kilalanin si Pepsi Paloma. May naghihintay at bakit ba pag nagsawa? Ako po si Pepsi. Lahat po gagawin ko. Kailangan ko lang po talaga ng panggasto. Hindi mo sila kilala! Hindi tao! Hindi sa akin ang mga animal na yun! Ha? Inosente. 14, magandang makinis. Ang bagong Rioloxin. Puta ka. Malayo. Si Jaria nga yun nandito. Yung mga ari mo ka. Ano nangyari? Kung bakit matanggap ko sa kanila, parang baliwala sa akin, hindi. Mga demonyo mo. Hindi natutulog ang Diyos! Sila ang propeta! What? Hindi ka anak ng Diyos! Pag pumayag ka, tatanggalin nila ang lahat sa'yo. We are telling the truth! Basta magbabayad sila. The whole truth! Ako masusunod dahil na ako. And nothing but the truth! So help me God! Oh, kita nyo na sa trailer pa lang, ay iintindihan nyo na kaagad si Pepsi Paloma ay isang Filipino-American na actress at mga awit na sumikat noong dekada 80 sa Pilipinas. Isang bold star din pala, ipinanganak bilang Delia Duena Smith noong Marso 11, 1966. Siya ay naging tanyag bilang bahagi ng Soft Drinks Beauties, isang grupo ng mga kabataang aktres na binigyan ng mga bansag mula sa sikat na soft drinks brands. Kilala si Pepsi Paloma sa kanyang mga mapangahas na papel sa pelikula at siya ay tinuturing na isa sa mga umuusbong na bituin ng kanyang kapanahunan. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay binalot ng kontrobersya at trahedya. Noong 1982, inakasuhan niya ang tatlong komedyante na sina Vic Soto, Joey at Richie De Horsey ng panggagahasa. Ang kaso ay naging tampok ng usap-usapan sa media at dulot ng malalaking kontrobersya, kaliwat kanan, kanan kaliwa at kung saan-saan na nakapunta. Ang kaso ay natapos sa isang kasunduan sa labas ng korte kung saan iniurong ni Pepsi Paloma ang reklamo matapos umano siya'y pilit na tanggapin ang paghingi ng tawad at pirmahan ang isang affidavit of desistance. Kaya na rin siguro tinanggap ni Pepsi Paloma ang ganitong sitwasyon na pagpapatawad sa mga kupal ay dahil napakabigat na mga kalaban niya, dahil walang sapat na kakayanan tumbasan ang kalaban nila. Dinamdam ni Pepsi ang katotohanang hindi siya mananalo noon, kaya ito'y kaapekto sa kanya ng lubos. Noong Mayo 31, 1985, ang araw na sumabog ang balita na si Pepsi Paloma ay natagpuan na patay. Sa edad na 19, diniklara ng mga otoridad nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagbibigti. Ngunit marami ang nagdududa uugnay sa mga kontrobersyang kasangkutan niya at ang matinding pressure na kanyang naranasan. Hanggang ngayon
ang kanyang kwento ay nananatiling mainit sa Pilipinas. Sarit-saring ekspresyon at nararamdaman ni Pepsi noon gawa sa kanyang pagkabata at murang isipan at mental na kakayanan. Sa mga oras na yon, ang mental na kalidad ay napakakailangan pero hindi kinaya ni Pepsi kaya siya ay na-depress. Pressure din ang number 1 na kalaban niya nung time na yon dahil putok sa media ang pangalan na Dawit ay napakabibigat. Ngayon, ibinibigyang buhay ni Daryl Yap ang mainit na kaso na ito at di mamatay-matay na istorya na si Pepsi Paloma ay sadyang ginahasa ng 3 komedyanteng ito. Ngunit siya ay nahaharap sa patong-patong na kaso dahil sa pagbibintang at walang ebidensya. Nasisira na kasi ang imahe ni Big Soto at ang kanyang pamilya ni Big Soto dahil inilahat nila na si Big Soto ang may kagagawa ng pangre-rape kay Pepsi. Hindi talaga matapos-tapos ang isyong to at tila ba'y napakatanda na ni Big Soto para humarap sa mga ganito. Sadyang ginagatasan pa ng kupal, ng mga kupal. Para sa akin, kung talagang kilala nyo si Ray De La Cruz, sadyang kupal talaga to at mapanggawa ng mga istorya. Kaya para sa akin, nagbase ako sa statement ng kaibigan ni Pepsi na si Coca. Sinalat niya lahat na hindi talaga totoo at bawang paggagawa lamang ng kwentong lahat. Kayo mga kadedma, kayo na ang bahalang humusga. Hanggang sa muli, paalam! Boom!